shifts your money mindset. Kung matuto kang magpahalaga ng bawat sentavo, peso, ibig sabihin, kaya mo rin mag-handle ng mga malalaking amounts. Kung maliit pa nga lang, ay pinapahalagaan mo, paano na lang kaya kung malaki na? Kung malaki na, syempre, takot ka nang mawala ito. Paano hindi ka matatakot na mawala? Yan ang bubuhay sa'yo. Yan ang sasalo sa'yo. Kapag merong mangyari sa'yo. Kapag mawala ng trabaho, yun ang sasalo sa'yo. Minsan, yung iba, excuses na lang na hindi madadala sa, hindi madadala sa libingan ng pera. Bakit? Sino bang nagdala? May nagdala na ba? Di ba wala? Never pa yun nangyari. Excuses lang nila yun. Ang importante guys, kapag kumita ka ng income, ay galing sa malinis na paraan. Ay galing sa reward. Kumbaga, natulungan mo yung tao, na-offer mo yung skills mo, at nagkaroon ka ng reward, at yung reward mo ay money. So, galing yun sa malinis na paraan. Kaya hindi masama magkaroon ng pera. Hindi masama na magkaroon ng maraming pera. Dahil ang masama, ang totoong masama, yung ginagamit mo ang isang tao, nagnakaw ka, yung iasa mo, ang responsibility mo, iasa mo yung pagkain mo, mga bills mo, iasa mo sa ibang tao, sa pamilya, yun ang masama. Pero kung may pera ka at hindi ka nakaka-hassle sa ibang tao, at yung income mo na yon or money mo na yon ay galing sa malinis na paraan, mas lalo kang i-bless ni God. Kasi, knock on wood, kung mamatay ka man, yung pera mo, malaking tulong yon para sa pamilya mo na naiwan. So, ayun yung tunay na bless. Kaysa naman, knock on wood, mamatay, tapos yung naiwan, nagka-problema, paano babayaran yung utang, saan kukuha ng panlibing. So, ayun yung kasalanan. Kaya huwag gamitin yung excuses na hindi madadala sa libingan ng pera. Tama naman, walang magdadala, never pa yan nangyari. Pero kung yung responsibility mo, finances mo, iasa mo sa iba, kasalanan yun.